Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tiyak maraming kababaihan ang mapapasana all sa ginawa ng isang binata mula Laguna. Ang pinangregalo niya rito mga sunflower, siya raw mismo ang nagtanim. Ang love language daw ni Mel, gift-giving. Kaya para sa birthday ng kanyang nobyang si Jan Carril, may namukadkad siyang bright idea. Favorite po niya yung sunflower. That's why, yun po talaga yung naisip ko na regalo para sa kanya. At para daw mas maging espesyal ito, ang sunflower na kanyang bibigay, hindi niya bibilhin sa flower shop, kundi Naisip ko magtanim ng sunflower. at dahil magtanim ay di biro, 2 buwan bago ang birthday ni Jan Carril. Si Mel naghanda na. Nagsimula ako ng mag-research kung paano talaga magtanim ng sunflower. And then, bumili ako ng mga seeds. Tapos, tinanim ko po sila, isa-isa, dun sa seedling tray. Para daw gumanda ang tubo ng mga tinanim na sunflower, Dinidiligan ko po sila everyday. Yung gamit ko timba, kasi wala kaming mahabang hose para umabot dun sa bubong namin. at matapos ang 50 days, ang mga sunflower na pinaghirapang itanim ni Mel, namukadkad na. Lahat sila nag-germinate. Yun nga lang, Medyo na misalign po ako, medyo lumagpas po nung birthday niya. mabuti na lang daw at ang pag-bloom ng kanyang mga sunflower, sumakto naman daw sa kanilang monthsary. Kaya blooming daw si Jan nang tinanggap ito. Kuya Kim, ano na? Ang mga tao may natural na talento sa pagtatanim gaya ni Mel, sinasabing may green thumb daw. Hindi pa tukoy ang eksaktong pinagmula ng idiomatic expression na ito. Pero may mga teorya na ugat daw ito kay King Edward I ng England. Sa sobrang hilig kasi niya kumain ng green peas, buong araw niya pinagbabalat ng gisantes ang kanyang mga trabador. At ang may pinakaberde mga daliri sa kanila kakabalat ng green peas, bibigyan niya ng gantimpala. Ang sunflower plant naman, natibo nagmula sa North America. Sinimulan nito i-cultivate 8,000 years na ang nakakaraan. At dinevelop ito ng Native Americans bilang food source. Opo, kinakain ng halamang ito. Katunayan, mula sa sunflower plant, maaaring gumawa ng sunflower oil at butter. Maliban naman sa mukhang araw, ang mga dilaw o talulot o petals nito. Alam niyo ba ng isa pang rason kung bakit pinangalan ng sunflower ang halamang ito? Alam niyo ba na ang sun o araw nakakaapekto sa behavior ng mga sunflower? Ang mga young sunflower kasi sinusundan ito mula sunrise hanggang sunset, kung saan ang araw doon din nakaharap ang sunflower. Ang tawag dito ay heliotropism. Isa sa mga rason kung bakit nangyayari ito ay dahil sa circadian rhythm ng halaman o yung kanyang body clock. Nakakaapekto rin sa paggalaw ng sunflower ang plant hormone na auxin. Kapag ang araw ay nasa isang panig, ang auxin ay naiipon sa kabilang panig ng bulaklak. Kaya lumilihis ang tangkay nito mapunta sa araw. Pero tumitigil ito sa pagsunod sa araw kapag tumatanda na ang bulaklak. Ang mukha ng sunflower ay nananatili na lang na nakaharap sa silangan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pag sinabing kanal, ang matik natin naisip kung hindi barado, marumi. Pero sa isang kanal sa Sarangani, ang dumadaloy daw na tubig, crystal clear. At ang makikita rito, hindi basura, kundi mga isda. Anong hiwaga kaya ang bumabalot sa tinaguriang ngayong Enchanted Canal? Ngayong tag-ulan na, problema na naman sa maraming lugar sa ating bansa. Ang baha na bunsod ng mga parado at maruruming kanal. Pero hindi sa barangay na ito na nabisita kamakailan ng vlogger na si Rene. Ang kanal kasi rito, napakalinis. Crystal clear ang dumadaloy na tubig. Sobrang klaro talaga. Ang pagkakaalam ko lang is talagang fresh water. At ang kinagulat pa raw ni Rene, Ay kumpul-kumpul na sobrang daming tilapia. sa kanal may mga palangoy-langoy na tilapia. Sobrang laki ng mga tilapia. Zoom out ko kung gaano kalaki yung mga tilapia rito. Ayan o. Ang binansagan ngayong Enchanted Canal, matatagpuan dito sa bayan ng Kiamba sa Sarangani. Nasa labas lang ng tahanan ni Ricardo. Kwento ni Ricardo, marumi raw noon ang kanal. Hanggang taon 2016, naisipan niya lagyan ito ng mga fingerling o batang isda. Itong mga fingerlings galing ng DA, binigyan ako ng ulan supot. Dito ko pinalaki. Ang isda lumaki, tag-in kilos. Pero yung binigyan ko na, ilalagyan ko ng isda, palaging lininis namin araw-araw. Parang kasanayan na lang, maglinis. Hanggang sa kasabay raw ng paglaki at pagdami ng mga tilapia.
ang siya ring unti-unting paglinaw ng tubig sa kanal. Talagang masaya. Marami pumunta kung iba-ibang lugar, magpunta dito, tingnan lang kung ano kaya itong Enchanted Canal. Yung main source po ng ating tubig dyan sa Enchanted Canal, it's a tributary from Tuwal River, which is malinis din naman po kasi sa kanyang free-flowing nature, wala talagang parang natatambak na any residue. Malaki po yung pasasalamat talaga namin sa pamilya for maintaining yung kalinisan sa Enchanted Canal. And ang lokal na pamahalaan naman po ng Kiamba is actively involved sa conservation din. Kailangan nating i-enforce yung ating continued information and education campaign patungkol sa kahalagahan po ng pagprotekta ng ating natural na likas na yaman. Ang mga tilapia, hindi lang laman ng Enchanted Canal sa Kiamba, pero rin itong matatagpuan sa mga palaisdaan at mga palengke. May ideya ba kayo kung saan galing ang mga isdang ito? Kuya Kim, ano na? Ang tilapia nagmula talaga sa Africa, partikular sa Sub-Saharan Africa at Middle East. Noong 1950s, unang nakarating sa ating katubigan ang Mozambique tilapia o Oreochromis mozambicus. Dala ito ng BFAR galing Thailand. Noong 1978 naman, mas lumago ang tilapia culture sa bansa nang ipakilala ang isang hybrid species, ang red tilapia mula naman sa Singapore. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa kalagitnaan ng isang pageant sa Batangas, ang kanilang stage nasunog. Paano kaya nagwakas ang mainit na puksaan ng mga kandidata? Naging mainit ang puksaan sa Bucon o beauty contest na ito sa Balayan, Batangas. Maliban kasi sa hot na hot ang mga kandidata, ang kanilang stage literal na nagliliyab. Hindi ko po in-expect na nagkaroon ng aberya. Ang sinindihan kasi nilang pyrotechnic umabot sa telang nakabalot sa stage. Rason para ito'y masunog. Sobrang nataranta po ako. Siyempre po, inisip ko po talaga agad yung mga candidates, kung meron po bang masasaktan. Pero kahit ganun ang eksena, ang mga kandidata tinuluy ang aura. Sa sobrang buksaan ng time na yon, parang nadagma na po namin yon. Literal po talagang the show must go on. Sa mga insidente gaya nito, ano ba ang dapat gawin? Kuya Kim, ano na? Ang pagsiklab ng sunog sa isang mataong event, lubang delikado. First and foremost niyan is superficial burns. Hindi rin mawawala yung possible smoke inhalation injury. At kung sakali raw na magkagulo ang mga audience, Pwede rin tayong magkaroon ng musculoskeletal injury secondary to stampede. kaya payo ng mga eksperto, Immediately, we have to clear the stage, no? And as a planned event, no, dapat yan may mga taong naka-standby. Andyan ang ating mga fire suppression team, dapat andyan din ang ating mga medical team. at kung sakali mang gagamit ng pyrotechnics, dapat siguraduhin ligtas ito. Dapat ito ay galing sa DTI approved na mga stores. The location of the pyrotechnic should be away from the crowd, at least mga 35 meters. Samantala, balik tayo sa pageant. Sa kabila ng nangyaring sunog sa stage, si John Dave, grace under pressure ang atake. Dapat po, kalmado ka tapos, iisipin mo din po yung safety mo. Mabuti na lang at hindi kumalat pa ang apoy at agad din naapula ni Rengel. Wala naman po nasaktan. Nais ko lang po humingi ng kaunting pasensya sa nangyari. Hindi po talaga natin pag-iisipan bawat bagay. At sa pagtatapos ng gabi, si John Dave sumakses sa kinuronahang reyna. Sobrang happy ko po, grateful po sa napakagandang opportunities. Ang paggamit ng mga pyrotechnics sa mga event at selebrasyon, nakakadagdag naman talaga ng ganda sa ating pagdiriwang. Kailangan lang talaga ng iba yung pag-iingat para mas lalo nating ma-appreciate ang ganda nito. Pero may ideya ba kayo kung kailan unang ginamit ang mga ito? Ang mga pyrotechnics unang ginamit sa China sa pagitan ng 600 hanggang 900 AD. Ito'y nang maimbento nila ang explosive gunpowder. Sa paghalo nila ng nitrate, charcoal at sulfur, nakagawa sila ng itim na powder na sumasabog kapag nilalagay sa maliliit na bamboo tubes. Dito nagsimula ang mga pyrotechnics na ginagamit natin ngayon. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post or comment lang, #Kuya Kim, ano na?
Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga TV show at pelikula lang natin madalas napapanood ang mga lumilipad na robot. Pero mga eksenang ito, hindi na malabong mangyari sa totoong buhay. Sa Italy kasi, nakapag-develop ang ilang researcher ng tinuturing ngayong pinakaunang humanoid robot na nakakalipad. Ang robot na ito, malatao ang arrive. Ang kanyang height, nasa 3 talampakan. Ang kanyang muka, baby face. Siya si Iron Cub MK3. Dinevelop ng mga researchers mula IIT o Italian Institute of Technology. Pero si Iron Cub MK3, hindi lang basta isang humanoid robot. Kamakailan kasi, gumawa siya ng kasaysayan bilang pinakaunang jet-powered humanoid robot na nakakalipad. Para magawa ito ni Iron Cub MK3, pinag-aralan lang gusto ng mga researchers ng IIT ang napakakomplikadong aerodynamics ng robot. Nag-develop din sila ng system para makontrol ang iba't ibang parte nito. Ang robot gumamit ng 4 na thruster na kinabit sa kanyang mga braso at jetpack sa kanyang likod. At matapos sa mahigit 2 taon, matagumpay siyang nakalipad 50 centimeters mula sa kanyang kinatatayuan. Ang matagumpay na paglipad ni Iron Cub MK3, milestone kung ituring. Ang robot kasi, maaari daw makatulong sa disaster response at emergency. Ang humanoid robot namang ito, small but terrible. Nakabasag lang naman siya ng isang world record. Saan siya galing? Kuya Kim, ano na? Sa laki nitong 2.27 inches lamang, ang robot na ito may hawak ngayon ng Guinness World Record para sa pinakamaliit na humanoid robot. At ang may gawa nito isang estudyante, si Mitsuya Tatsuhiko ng Nagoya, Japan. Nakamit niya ang naturang record na ito nito lang nakaraang taon. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa Peru sa South America, nadiskubre ang isang lumang syudad na tinatayang 3,500 years na. Ano kaya maikukwento nito sa kasaysayan ng Peru? Kuya Kim, ano na? Ito ang nahukay ng mga archaeologists sa Peru. Isang lumang syudad na tinatayang 3,500 years na ang tanda. Ang nadiskubring archaeological site, pinangalanan nilang Penico. Sa sentro ng Penico, matatagpuan ang ilang struktura na gawa sa bato at putik. Meron din itong ceremonial temples at plaza na may mga sculptural relief at clay artifacts. Ang lumang syudad umusbong pagkatapos ng Caral Civilization, isa sa pinakalumang sibilisasyon sa Amerikas. Posible din daw na isa itong trading hub na nag-ugnay sa Pacific Coast Societies sa Andes at Amazon noong 1800 hanggang 15,000 BC. Masayang pag-aralan ang ating kasaysayan dahil ika nga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.